Isang espasyo sa puso kong pinuno ng dilim at kalungkutan. Sa isang ako na dati inosente na ngayon naging bayolente at di na alam kung aling landas ang pupuntahan. Isa akong mayaman sa basurahan. Lahat ng hirap sa buhay aking dinanas. Lagi sa layo buhay na ginugulo ng malas. Sinubukan kong magtrabaho at magpunas. Perang pinaghirapan na minsay bunga na ng dahas. Nagugulo, nagiging marahas. Nalilito at naliligaw na ng landas. Nagiging mandilim na ang lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pagsusugal, nahanap ko rin ang alas. Pero, ano ba to? Saan ba to? Ano bang meron dito? Ba't nararamdaman ko na parang pinapalibutan ako ng mga santo? Oo, tinatanong ko lang. Simulat sa pool sa isang piraso ng lapis at papel. Binuksan tong malaking pinto. Pinto ang magbubukas ng aking kamalayan. Nagturo sa akin kung alin ang tama at kasamaan. Nagpaliwanag at nagpaintindi sa akin kung ano ang kabutihan. At pinalitan ang karakter kong mula sa ligaw na bata na isang munting basura lang ang pinipistahan, na ngayon nakabaluti na ng puting damit at libro na ang hinahawakan. Paano ba to? Ba't napunta dito? Teka, ano ba to? Ito ang kwento ko. Kwento kung paano nahanap ang sarili ko sa isang paralang tinaguri ang pabrika ng kandila at santo. Tinadahanang magbibigay ng ilaw sa naturang mundo. Kaya't, makinig kayo. Sa Sisters of Mary School na dati naririnig ko lang, motibo ko nang pumasok kaso parang may humahad lang. Gusto ko sana pero meron pang pamilyang di ko kayang isaalang-alang. Pinag-isipan ko at hindi ko na mabilang. Pero nais kong hindi masayang ang oportunidad na makapag-aral at naranasan lang ng mga masaswerteng nilalang. Araw ng pagsusulit ay naging kabado. Ang bilis ng tibok ng aking puso na para bang sa bawat bawas ng bintay natutunan ng tulugan ng buhay ko. Naramdaman ko na para bang malapit na ako at talagang nagkatotoo. Di na ako malapit, ngunit malayo. Malayo na sa dating ako. Masakit man sa damdaming iwan ng pamilya na umaasa lang sa tulong ko sa paglalako ng mani at tabako. Pero, mapa, di man ako makatulong sa paglalako. Ibabalik ko to sa pagpresenta ng diplomang paghihirapan ko para lang sa inyo. Noong una'y napakahirap ng buhay sa loob. Isang lugar na nagsilbing tahanan ng paaralan. Pinapalibutan ng kapwa kong iba't iba ang dialekto dahilan para hindi magkakaintindihan. Sa mutsaning pagkakalanlan na nire-representa ang bawat pamilyang pinanggagalingan. Di ko alam kung anong gagawin. Parang naguguluhan at nais kong talunin. Ang bako ng paaralan na nagbibigay sumigilan sa mga pangarap na nais abutin. Alin bang susundin? Utak ba na may mitihin? O ang puso kong malambot ang damdamin? Pero pinag-isipan ko ng mabuti. Naglalakad sa labas at piniling sariling problema ko'y malutas. Sa paglalakad ko'y minakita akong estatwa. Ito ba'y replika? Sagisag? Monumento? Isang alaala? Bayani ba siya? Santo ba siya? Sino kaya tong tao sa bato? Ano ang kanyang nagawa? Aha! Siya pala! Siya pala ang taong naging rason ba't ako naging matapat. Ang taong simula nitong pabrika. Ang taong kilala bilang Father Al na di lang bayani, guro, pari, ngunit isang dakilang ama. Sa munting libro na napupuno ng hiwaga, sa bawat letra na may mahikang nakapinta, sa bawat pahina na parabang ayaw kong itigil ang pagbabasa. Gusto kong maging katulad niya, mga katagang inuki sa isipang di na mabubura. Sinubukan kong mahalin ang minahal niya. Mamahalin ko si Maria, ang reyna ng mga dukha, kung saan magiging inspirasyon ko sa pagtahak ng buhay kong pinuno niya ng grasya. Sa araw-araw na pumuhay, sa apat na trabaho, pag-aaral, paglalaro at pagkaratrabaho at pagdarasal, ito'y naging hakbang ko sa pagiging banal at batang may magandang asal at may mabuting moral. Sa lahat ng natutunan ay para bang makukumpleto na ang mga nawawalang parte na nahanap at ngayon naging isa. Sa isang munting bata na ngayon baon ng aral pagtiyatiga, paglalako man ng puhunan, ngayon kaalaman na ang dala. Tatanawin ko ito at maging habang buhay kong pasasalamat kay Bathala sa paralang naging pamilya at kay Father Al na naging kumpas at naging bayani ko sa panahong naliligaw ako at walang-wala. Ipapamalas ko ito gamit ang mga tula at sa mga kantang nabuo ko gamit ang ginintuang tinig at mahiwagang gitara na kahit sa ganitong paraan ay aking maipakita na ako'y nagmamataas noo, na ako'y ngayon umaabante na ngayon napagtanto ko habang humihinga, habang buhay ka ay meron pang pag-asa. Kaya sa bawat liriko ng kanta, sa bawat nota ng gitara, sa bawat tugmang nabubuo sa mga tula, inspirasyon ko ay siya. Sino ba siya? At ano bakit nabago ka? Ano bang kontribusyon niya? Bakit siya ang tinitingala? Sagot ko ay, siya ang rason ng pagbabago ko at nagbibigay ilaw sa iba. Siya si Father Al. Siya ang tagapamahala ng naturang pabrika na katulad kong kandila. Siya si Father Al, ang ama kong dakila.